sa noong kasal nila. Ito ay isang mini Kelly handbag na tinatayang nagkakahalaga ng milyon. Dahil dito, muling naging usap-usapan at napansin ng publiko ang bonggang regalo ni Arjo para sa kanyang asawa. Kasalan ni Mr. Arjo Atayde and Miss Maine Mendoza, abay iniintriga ng ilang mga netizen. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. This time, eto na, let's talk about this one kasi matapos pong madawit ang pangalan ni Mr. Arjo Atayde sa sinabing pangalan at pinangalanan ni Mr. Curly Discaya na isa sa mga sangkot sa flood control issue dito sa Pilipinas, kung saan nagbanggit pa siya ng numbers or figures kung magkano ang gusto niyang bawiin dito kay Mr. Arjo Atayde. Sabi po ng PEP-PH, Curly Discaya gustong bawiin ang 60 million mula kay Arjo Atayde. It was published a day ago and by Jojo Gabinete. Sabi po ng article, 60 milyong piso or 60 million ang halaga na perang binabawi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya III mula sa aktor at Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde. Ilang minuto bago matapos ang Senate Blue Ribbon Committee inquiry tungkol sa mga anomalya sa flood control projects nitong Lunes, September 8, 2025, sinabi ni Curly na nagpapadala siya ng text messages sa lahat ng mga kongresista at Department of Public Works and Highways or DPWH officials na nakatanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa kanya. Ito ay matapos siyang tanungin ni Senator Jingo Estrada tungkol sa 30 million to 40 million na hinihingi nilang tulong ng kanyang misis na si Miss Sara Discaya dahil kailangan nila ng pambayad ng abogado. Ayon kay Curly, tinawa niya ito bilang testing sa mga kongresista at DPWH officials upang malaman kung may tutulong sa kanilang mag-asawa ngayong naaharap sila sa investigasyon. Ginawa niyang halimbawang halaga ng perang sinisingil umano niya kay Arjo. Lahat ng kontraktor, actually po yung tulong na tinext ko sila at chinat ko yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Yung balanse pa po. For example po, yung katulad kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinapabalik ko sa kanyang pera na ibinigay ko sa tatay niya. So, ibig sabihin, hindi lang po pala si Mr. Arjo Atayde ang isinasangkot dito, maging ang ama, no? Yung dati rin po na isa sa mga politicians na tatay ni Mr. Arjo Atayde ay nasa sangkot din. Kasi sabi niya, 60 million po yung pinapabalik ko sa kanyang pera na ibinigay ko sa tatay niya. Ang tinutukoy ni Curly ang ama ng aktor, ang negosyante at asawa ni Silvia Sanchez na si Mr. Art Atayde. Pero ayon sa kontraktor, hindi umano ibinalik ng aktor, politician, ang pera. Saad ni Curly, nakiusap po ako, utang po ang tema ng dating ko, pero ipinapasoli ko po yung mga kinuha sa akin. Lahat po, tinext ko sila lahat. Napakarami po nila, napakarami po. Bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit sa amin, tinext ko. Sabi niya. Tapos, gusto ko lang malaman sa kanila na kahit isa po ko sa kanila, walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutsa ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maasahan ko ba sila dahil nung panahon po na ginagamit nila kami ay patuloy po kaming bigay ng bigay sa kanila. So kung mapapansin niyo po kahit isang reply, nagtataguan lahat na hindi nila kami binalikan, sabi niya. So sa pamamagitan naman ng isang opisyal na pahayag ay pinanindigan ni Congressman Arjo Atayde na inosente siya sa mga paratang laban sa kanya ng mga Discaya. Maghahain din daw siya ng reklamo laban sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Pahayag ng actor politician, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor and I have never dealt with them. Hindi totoo ang akusasyon na ito. Sabi niya, I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable to those who spread their
these falsehoods. Sinagot din ni Arjo ang pagkalat ng litrato kung saan kasama niya sina Curly at Sara Diskaya. Bumisita lamang daw ang mag-asawa sa kanyang tanggapan ngunit wala silang pinag-usapang anumang proyekto. Ayon sa kongresista, totoo na pumunta sa opisina namin ng Diskaya. This was around 2022 and we met with them just like any other visitor to our district office. It was quick, sabi niya, hi, hello, and picture taking since it wasn't a planned meeting. It was the first and last time I met with them. We never talked anything about any project and he never dealt with them. Si Arjo ay nasa kanyang ikalawang termino ngayon bilang congressman at 1st District ng Quezon City. So dahil po dito, ay talagang pinag-uusapan po ngayon at kung ano-ano po ang ibinibintang dito po kay Arjo Atayde, no? Talagang maging ang kasal po nila nitong si Miss Main. Marami pong mga netizen ang talagang nagbigay na ng kanilang verdict dito po kay Congressman Arjo Atayde at sinasabi po nila na yung bongga at lavish na kasal nitong si Mr. Arjo Atayde and Miss May Mendoza ay parte ng kanilang binayarang tax. Sabi po ng comment, tanong ng taong bayan, so considered bang major principal sponsor ang taong bayan sa kasalang May Mendoza at Arjo Atayde? Yes, maging proud kayo ninang at ninongs. Ayan, so ganito po, pati po kasi yung pagpapakasal po nila ay sinasabing doon daw nang galing yung pondo, no? So, well, in fact, si Mr. Arjo Atayde po kasi is bago naman siya pumasok sa bilang politician, is artista na talaga siya. No? Marami na rin po siya mga naipundar at yung mga inilalabas po mga bahay at mga nilalabas na mga ari-arian nila is si Miss Sylvia Sanchez po, bata pa lang siya, artista na siya. Ang tatay po niya ni Mr. Arjo Atayde ay isang negosyante. At yung kapatid po niya si Jella is isa rin pong artista, talent po siya ng ABS-CBN. Si Main Mendoza naman po ay kini-question din dahil tinatawag siyang nepo wife dahil daw yung mga mamahaling bags, yung mga luxury bags po ni Miss Main Mendoza ay nanggaling daw sa pondo rin ng gobyerno, no, dito po sa flood control issue na ito. Pero kung i-research po ninyo, itong si Miss Main Mendoza po, bago pa rin sila maging mag-asawa ni Mr. Arjo Atayde, isa na rin po siyang sikat na artista. At the same time, piniflex niya na po yan yung mga luxury items niya. Dalaga pa lang siya, talagang nangongolekta na siya ng mga mamahaling or mga luxury na nabibili po niya, no? At hindi alam natin kung gaano po kamahal ang mga iyan. So, hindi rin natin pwedeng sabihin or i-conclude na si Miss Main ay isang nepo wife dahil meron din po siyang mga businesses. Aside from being actress, comedian, and endorser, meron din po siyang mga sariling mga negosyo. Like, meron po silang branch ng gasolinahan. Meron po silang sariling branch ng McDonald's. 'Di ba? So, yun po yung kanyang pinagkakakitaan. Kaya parang medyo langanin kay Main. Hindi ko lang alam kay Arjo, no? So, yun po yung kasing pinagdidiskitan ngayon ng mga netizen. Well, in fact, dumadaan naman po na sa proseso at nilalaban naman ni Arjo Atayde at naglalatag siya ng mga ebidensya na talagang ito pong si Sara at Curly Diskaya ay matatawag na meron daw silang tinatawag na selective amnesia. Yun yung tinatawag na selective amnesia, kung ano lang po yung gusto nilang banggitin at sabihin sa Kongreso, yun po yung kanilang sinasabi. So, kaya abangan natin, dahil talagang tumitindi po ang pagkagalit ng mga netizen dito kay Arjo at Main Mendoza at pati yung kasal po nila ay pinag-iisipan ng hindi kagandahan. So, anyways, kayo na po ang humusga, mag-comment kayo sa comment section. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.